maiinit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga taong dumagsa sa Manila North Cemetery umabot na sa halos 500,000. Ilang mga nahilo at tumaas ang presyon dinala sa mga medic booth sa Manila South Cemetery. Sunog, sumiklab malapit sa Bagbaga Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Pagpasok ng mga tao sa sementeryo pansamantalaang ipinagbawal. Mga nawawalang puntod, inireklamo ng ilang mga nagtungo sa Barangka Cemetery sa Marikina City. Pangulong Ferdinand Marcos tumangging magkomento sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa labi ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At Bagyong Leon nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Bagyo humina bilang tropical storm ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 1, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pumalo na sa halos 500,000 mga tao ang dumagsa sa Manila North Cemetery ngayong panahon ng undas. Samantala, marami pa ring mga ipinagbabawal na mga gamit sa sementeryo ang nakumpiska ng mga otoridad. Mula sa Manila North Cemetery, naroroon si Dante Amento live. Dante, kumusta ang sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery? Magandang umaga, Ella. Gaya ng iyong nakikita ngayon dito sa aking likuran, tuloy-tuloy yung pagdagsa ng ating mga kababayan na bumibisita dito sa North Cemetery. At batay nga, Ella, sa ulat ng Philippine National Police, kaninang alas 8 ng umaga, 42,000 lamang yung bilang ng ating mga kababayan na dumating dito. Pero ngayong alas 11 ng umaga ay pumalo na ito sa halos kalahating milyon nga, Ella. 476,000 yung kanilang crowd estimate at tuloy-tuloy pa yang nadaragdagan. At gaya nga ng nabanggit natin noong mga nakaraang araw ay hindi rin maiwasan, Ella, na patuloy yung pagdami ng ating nakita rito na kinumpiska ng mga otoridad na ipinagbabawal na item o gamit ng ating pong mga kababayan na pupunta rito sa loob ng sementeryo, gaya po ng sigarilyo, lighter, pabango at iba pang mga gamit. Paalala po ng mga otoridad, mag-ingat ang ating mga kababayan, lalo na mainit ngayon ang panahon dito, Noela, ay hindi naman bawal ang pagdadala ng tubig para maiwasan pong ma-dehydrate yung ating mga kababayan, lalo na ang mga matatanda. Karaniwan namang sinaklolohan ng mga rescue team o rescue units na nandirito ngayon sa harap ng sementeryo tulad ng ating UNTV News and Rescue. Yun pong nakaranas ng pagkahilo. At marami din, karamihan dito ay magpakuha ng kanilang blood pressure dahil nga sa init ng panahon. Dito naman sa UNTV News and Rescue ay libre po itong ipagkakaloob sa atin pong mga kasangbahay. Ayon kay Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, aabot daw, ngayong araw ng 1,000,000 yung kanilang tinatayang crowd dito sa Manila North Cemetery. Noong nakaraang taon ay 1.2 million yung crowd estimate. At inaasahan ito ay tataas dahil nga hinabaan, ng 2 oras ang visiting hours ng pamahalaang lokal ng Maynila. Noon kasi nga 2023 na dito sa Undas sa Manila North Cemetery, ang visiting hours lamang, ay mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Pero ngayon, nagdesisyon kasi ang Manila Local Government na gawin na itong 7 p.m. para naman mabigyan ng panahon yung ating ibang mga kababayan talagang makabisita pa rito sa Manila North Cemetery. Pero paalala po ng Manila Police District, wala na hong extension hanggang alas 7 na lamang ng gabi ang pagbisita rito dahil kailangan pa rin naman kasi nila itong linisin mamayang gabi para naman maihanda kinabukasan kung sakasakali pong may bisita pa o bibisita pa ng mga kababayan natin dito. At sa ngayon naman ay wala pa naman daw wala pang report ang Philippine National Police na untoward incident
bukod na lamang doon sa mga minor na naranasan nga na natural namang nangyayari kapag talaga mainit ang panahon ay nakakaranas ng pagkahilo yung atin pong mga kababayan. At paalala din muli para hindi kayo matatagalan sa pagpasok, pagdating sa security check, at wag na kayo magdala ng mga bawal na items at wag na rin po magdala ng inyong mga anak, lalo na yung mga maliliit kasi kailangan pa silang sumasa ilalim sa tagging para kapag kung sakasakaling sila mawalay sa inyong, lalo na sa mga magulang, ay mabilis lamang silang makikita. Yan ang ating update mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Ena. Dante, yung mga vendors ba hindi naman pinagbabawal dyan sa sementeryo? May mga Ella, batay ng sa Go ahead. Yes, Ella, batay sa inilabas na order ng Manila Local Government Unit, bawal ho yung vendor nating mga kababayan sa loob ng sementeryo para yung space ay talagang magamit para lang doon sa mga bibisita. So bawal ho yung mga vendor doon. Pero sa labas naman nitong sementeryo, may allocated naman na area doon para po sa ating mga kababayan pong nagtitinda. Dahil alam naman natin pagka ganito, mas sinasamantala ng ating mga kababayang vendor para sila ay kikita. Kaya may doon sa labas nitong sementeryo, mayroon namang nakatalagang mga lugar para sa kanila. At sa mga matatanda naman at mga PWD natin mga kababayan, huwag po kayo mag-aalala dahil mayroon namang libreng sakay na ipinagkakaloob po ang pamahalaang lungsod ng Maynila papasok ng sementeryo at gayon din iahati din kayo palabas kung kayo ay lalabas din naman kaagad. Ella. Dante, meron bang insidente na merong nawawalang bata dyan sa sementeryo? Yes, sa ngayon, Ella, nakausap natin ng PNP, wala pa naman na so far na ganung kaso na nawalang mga bata dito sa loob ng sementeryo. Yun nga lang, paalala po ng MPD, Manila Police District, na sana po, wag na pong magdala ng mga bata kasi kawawa naman, mainit ang panahon, baka naman maipit pa sa siksikan yung ating mga maliliit na mga bata. At isa pa sa paalala po ng PNP, pagka pumunta kayo ng sementeryo ay lalo na tayong mga Pilipino, madalas tayong naglalagay ng ATM at the moment. Kaya sabi ng PNP, iwasan na po natin yan. Baka naman samantalahin ang mga masasamang loob. Kung kailan wala kayo sa inyong mga bahay, papasukin po ang inyong mga bahay. At the same time, yung mga kuryente po na yung mga naka-plug ay dapat tanggalin na po natin sa saksakan yung ating mga gadget o iba pa po nating mga items sa bahay para po maiwasan natin na baka pagbalik ninyo ay masusunog na po ang inyong bahay. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Ngayong dagsa ang mga taong nagtutungo sa Manila South Cemetery, may ilang mga nagpunta doon ang nakaranas ng pagkahilo at tumaas ang presyon ng dugo na agad namang tinugunan ng mga medic na nakabantay sa sementeryo para magbigay ng assistance. Mula sa Manila South Cemetery, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, kumusta yung sitwasyon dyan sa Manila South Cemetery at marami ba yung mga pasyenteng dinala sa mga medic booth dyan? Umaabot na sa mahigit 150 ang mga nabigyan ng medical assistance dito sa Manila South Cemetery. Batayan dun sa mga nakalap nating datos mula sa iba't ibang grupo ng medical response team. Kabilang na dyan ang UNTV News and Rescue First Aid and Emergency Medical Responders. Ayon sa ilang medic, karamihan sa mga humihingi ng medical na serbisyo ay mga nagpapacheck ng kanilang blood pressure kung saan malaking bilang na ito ay mga senior citizen o matatanda. Pangunahing reklamo naman ng ilang may karamdaman ay ang pagkakaroon ng sakit ng ulo dahil sa maalinsangan na panahon ngayon dito. May ilan din na hinahapo dahil sa haba ng paglalakad mula sa mga isinirang kalsada hanggang sa makapasok sa sementeryo at makarating sa mga puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. May ambulansya ring nakahanda ang UNTV News and Rescue Team para sa mga kakailanganing dalhin sa pinakamalapit na ospital para sa mas kaukulang medical na atensyon.
Hamon lang talaga dito aga sa Manila South Cemetery ay ang medyo mahabang lakarin mula sa mga isinarang kalsada hanggang sa entrance ng sementeryo. Bagaman may mga wheelchair na inilaan sa mga matatanda para ihatid mula sa mga isinarang kalsada hanggang sa papasok at palabas ng sementeryo. May mga express lane din sa entrance ng Manila South Cemetery para sa mga senior citizen, person with disability o PWD, buntis at may mga kasamang bata. Habang patuloy rin ang pagbibigay ng mga libreng sakay ng mga e-tricycle, pagpasok naman sa loob ng mga sementeryo para ihatid sa mas malapit na lugar sa pupuntahang puntod. Payo ng mga eksperto sa kalusugan na narito ay magdala lagi ng tubig at uminom para maiwasan rin ang ilang medical concerns. Kanina, aga ay meron din tayong isang pasyenteng nakita na inatake naman ng epilepsy at dinala sa ospital. Sa kasalukuyan ay umaabot na as of 11 a.m. sa 21,000 yung bilang ng mga individual na pumunta dito sa Manila South Cemetery. Simula pa yan na nagbukas alas 5 ng umaga at this time ay mayroong nasa 15,000 na mga tao dito sa loob ng sementeryo sa oras na ito. Yan ang latest dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Inirereklamo ngayon ng ilang mga matatanda na nagtungo sa Barangka Cemetery sa Marikina ang mga nawawalang puntod ng mga yumao nilang kaanak. Daing ng mga ito, hindi inabiso sa kanila ang gagawing paglilipat sa labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa Barangka Cemetery sa Marikina, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, kumusta ang sitwasyon dyan sa Barangka Cemetery at ano itong inirereklamo ng ilang mga nagtungo dyan? Ella, sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayan sa Barangka Cemetery dito sa Marikina City kahit tirik na ang sikat ng araw. At kanina umaga, meron tayong mga dinatnang mga kababayan na senior citizen na hirap sa paghahanap ng mga puntod ng kanilang mga yumaong kamag-anak. Anila, wala na sa dating pinaghimlayan ng mga labi ng kanilang mga kaanak. Noong October 30, araw ng Miyerkules, nang maiulat ang illegal na exhumation o paghuhukay at paglalabas ng mga labi ng ilang mga nakalibing dito sa sementeryo. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa ating mga nakapanayam. 4 na araw po, bago mag-undas, andito ako. Ngayon po, tingnan nyo, pinasukan na ng iba yung nicho namin, no? Ang tanong po, asan po yung mga buto? Hindi naman po nila sinabi sa akin na tatanggalin nila, aalisin nila ang buto. Ayun ang inaano ko, hindi kami pinagsabihan. Si ang dinala. Hinahanap niyo? Na? Ilang kaanak niyo po yung nakalibing? 4 yun eh, nanay, tatay ko, tsaka mga pamangkin ko. Ayon naman kay Marikina City Mayor Marcy Chodoro, nakapagsampa na ng administrative at criminal cases laban sa dating administrador ng sementeryo at mga kasabwat nito sa Marikina City Prosecutor's Office dahil sa illegal na exhumation ng mga labi ng mga taong nakalibing sa Barangka Cemetery. Sinasabing may sabwatan umanong nangyayari sa pagbebenta ng mga bakanteng puntod at nagkakahalaga umano ng 20,000 piso sa pagpapalibing. Ayon sa alkalde, simula kahapon ay pinangangasiwaan na ang sementeryo ng Marikina City Health Office sa ilalim ni Dr. Christopher Guevara. Nagsimula na ring makipag-ugnayan ng tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa mga kaanak ng mga labing naapektuhan ng illegal na exhumation. Nag-aalok din ng lokal na pamahalaan ng libreng cremation at columbarium. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam kay Marikina City Mayor Marcy Chodoro. Simula kahapon ay kinokontak na natin yung pamilya ng mga na-identify natin na mga labi na nakuha natin para yun offer sa kanila kung nanaisin nila ay mailibing ulit sa yung mga mahal nila sa buhay na sa tamang paraan at kung gusto naman nilang pa-cremate, ino-offer din natin ang free cremation para sa kanila at columbarium na pwedeng paglagakan ng mga labi ng mga mahal nila sa buhay.
Ella, ayon pa kay Mayor Marcia, no, nasa 65 mga kaanak na yung nakontak ng lokal na pamahalaan ng Marikina City kaugnay na itong illegal exhumation at inaalok nila ng free cremation at columbarium. Yung 800 labi kasi na napaulat kahapon, ganun din yung isa pang araw, masyadong mataas ang bilang na yan at posibleng nasa lagpas 100 labi yung apektado nitong illegal exhumation. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, matanong ko lang, humigit kumulang ilan yung mga nagrereklamo na nawawala ang puntod ng kanilang mga minamahal? O Ella, kanina kasi yung nakapanayam natin ay nasa mga 3 na mga kababayan natin na senior citizen kasi sila yung mga unang dinatnan natin dito nang dumating tayo ng mga 9:00 ng umaga. Talagang inagahan nila yung pagpunta. Yun nga lang ang problema, pagpunta nila doon sa punto na natatandaan nilang doon nakahimla yung labi ng kanilang mga kaanak, wala na doon, maging yung lapida. Kaya sinamahan natin dito sa administration office ng Barangka Cemetery at nakipag-usap isa-isa dun sa itinalaga ng Marikina LGU. Napaulat nga kasi na 800 labi yung apektado, pero sabi nga kanina ni Mayor Marcy sa ating panayam, napakataas naman ang bilang na yan, maaaring doble lamang dun sa nakontak na nilang mga kaanak. So lagpas 100 marahil yung apektadong mga labi nitong illegal exhumation. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Sumiklab ang sunog kaninang umaga sa isang lugar na malapit sa Bagbag Public Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Agad namang rumisponde ang mga bumbero para maapula ang apoy. Mula sa Bagbag Public Cemetery, may report si Jed Neresina live. Jed, naapula na ba yung sunog malapit dyan sa sementeryo at ano daw yung pinagmulan niyan? Aga bandang alas 9:45 ng umaga, idineklara ng Bureau of Fire Protection na under control na nila yung sunog dito sa Barangay Bagbag, Quezon City. Ngunit bandang alas 10:17 ng umaga ay naideklara naman nila itong fire out. Ayon sa ulat ng BFP, nagsimula ang sunog kaninang alas 9 ng umaga sa mga kabahayan sa nasabing lugar. Higit 20 truck ng bumbero kasama rin ang 13 fire volunteer at 3 ambulansya ang rumesponde sa sunog. Sa ngayon, ongoing pa ang investigasyon at wala pang inilalabas na impormasyon ng PFP. Dating natin dito ay build up na yung pila sa entrance ng Bagbag Cemetery. Bukod dyan, mayroon na rin kaming nakitang 2 fire volunteer kanina na ginagamot dahil na-injured habang inaapula ang apoy. Aga pagdating namin din dito sa Bagbag Public Cemetery, nakita natin na yung ilang mga apektadong residente ay naglalabas pa ng ilang mga gamit na maaari nilang masalba. Ngunit ang iba ay narinig na nating umiiyak dahil bukod nga sa kanilang sarili ay wala na silang naisalba pa. At ngayon kasalukuyan pa rin nag-inspeksyon yung Bureau of Fire Protection dun sa nasunog na mga kabahayan dahil may mga baga pa silang hindi naapula kaya mausok pa rin dito sa lugar. Ayon din sa BFP na patuloy naman yung pagdating ng mga fire trucks nila dahil hindi sila titigil hanggat hindi nawawala yung usok na mapapansin dito sa lugar. At yun nga, mabilis din kumalat kasi yung sunog kanina dito sa lugar dahil gawa nga sa light materials yung mga kabahayan na naapektuhan. At hindi naman mismo dito sa Bagbag Cemetery nangyari yung sunog. Actually, dun sa boundary o dun sa labas ng perimeter ng sementeryo, yung mga bahay na nasunog. At ayon din sa BFP, mga informal settlers ito or yung mga nagtatrabaho din dito ng mga sepulturero dito sa mismong sementeryo. Ayan muna ang update dito sa Novaliches, Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Kalinsabay ng dagsa ng mga tao sa mga sementeryo ngayong araw, sinamantala naman ng ilan nating mga kababayan ang pagkakataon na makapagtinda at kumita kahit papaano ngayong undas. Mula sa Barangay Mambog Public Cemetery sa Malolos, Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, kumusta naman daw ang benta ng mga tinderong nakausap mo dyan? Ella, magandang tanghali. Ayon sa ilang mga nakausap nating mga nagtitinda dito ay ng mga nakandila, bulaklak at mga drinks gaya ng mga palamig ay sumampa na yung puhunan nila
sa kita dahil sa dami ng mga dumadagsa na mga kababayan natin na mga pumupunta sa sementeryo dito sa Mambog Malolos Public Cemetery. Nagkalat ang iba't ibang panindang inumin at mga pagkain kasama ng bulaklak at mga kandila dito sa sementeryo ng Mambog Malolos. Ayon kay Kapitan Bernardo Toto Santiago, inayos na nila ang mga pwesto ng mga nagtitinda bago pa mag-undas kung saan inaasahan nila ang bulto ng mga mamimili na pupunta sa sementeryo na galing sa 5 barangay sa Malolos, kabilang dito ang Barangay Bangkal, Taal, Nyugan, Matimbo at Mambog. Pinaalalahanan po natin ang mga mamimili po natin na siguruhin po na naayos po yung kanilang bibilin na tulad nito yung mga palamig dahil sa init po ng panahon syempre kailangan po natin ligtas po yung ating mga kakainin. Katulad nito mahigit 5,000 katao po yung aming mga nagpupunta dito sa sementeryo, kaya po yun, kailangan po siguro mag-ingat po tayong lahat. Samantala ay naman kay Rosalyn Paraiso, tindera sa sementeryo. Naglagay sila ng tent para huwag mabilad sa araw ang kanilang paninda, lalo ng mga tubig at mga palamig. Ang tinitinda ko po ay sa malamig, mineral, mga soft drinks, tsaka po mga fish beef, iba-iba po. Pero hindi po sila naiinitan dahil po may tent po kami, umaano po sa araw. Natiyak na hindi naiinitan po. Samantala ay naman sa mamimili na si Marilu Reyes, bilang pag-iingat bago anya bumili sila ng inumin ay tinitiyak niya munang malinis ito at huwag siyang sasamaan ng katawan. Pag ako bumibili po, sigurado ako pong malinis. Nakita ko naman po malinis sa kanilang lugar, kaya safe naman po. Samantala, dito sa nasabing lugar ay hindi naman pinapayagan sa Mambog Cemetery at Pamana Private Cemetery na magpalisaw-lisaw ang mga vendors dito. May isang lugar lang na pwesto na inilagay ang barangay para sa pagtitinda ng mga vendor at may tent din para maiwasan yung anumang paninda na maaaring maging dahilan ng sakit ng mga nagtutungo dito sa sementeryo. Ela, sa ngayon mas ina-advise pa rin na kung maaari at para makaiwas na rin sa anumang mga sakit ay magbaon na lang sila ng mga sarili nilang mga tubig at mga pagkain at kumbaga ito ay malaking bagay para matitiyak nila na ligtas yung kanilang kakainin at makatitipid pa sila dito sa sementeryo. At yan mo latest live, balik sa'yo. Ela? Nestor, kumusta naman yung mga presyo na itinitinda ng mga tindero dyan? Wala naman bang nananamantala? Wala namang nanamantala sa mga benta. Ayon naman sa kanila ay sakto lang yung kanilang mga presyo na ibinebenta. Lalo na kaya naman ng mga mamimili at matatalino rin naman yung mga mamimili dahil kapag mahal yung kanilang mga binebenta at kagaya ng mga bulaklak o mga kandila ay hindi nila binibili ito. Mas affordable pa rin na binibili nila yung mas mura lang para at least sila ay makatipid. Ella. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Humihiling sa pamunuan ng Talisay Public Cemetery ang mga kaanak ng mga nakalibing sa nasirang puntod na muling ma-recover ang mga labi ng kanilang namayapang kaanak. Nasira ang mga nicho ng mabagsakan ng puno ng manalasa ang Bagyong Christine. Mula sa Talisay, Batangas, narito ang report ni Benedict Samson live. Benedict, kumusta naman yung sitwasyon dyan sa Talisay Public Cemetery at may tugon na ba yung pamunuan ng sementeryo dyan sa mga nasirang puntod? Magandang tanghali aga. Sa ngayon ay patuloy yung pagdating ng marami nating mga kababayan dito sa Talisay Public Cemetery upang ang dumalaw ngayong undas. At mamaya ay susubukan muli natin na makapanayam o yung kumuha ng impormasyon sa administrator nitong sementeryo patungkol nga doon sa nangyaring insidente.
Nanggaling pa sa Tagaytay City ang pamilya ni Ryan Pereña upang dumalaw sa puntod ng kanilang namayapang lolo, lola at 2 kapatid. Pero hindi nila inasahan na hindi na nila makikita ang mga puntod nito. Dahil kasi sa pananalasa ng bagyong Christine ay nabuwal ang malaking puno kung saan tumama ito sa mga nicho, dahilan upang ito ay masira at mahulog pababa sa ilog. Pero wala naman anila silang magagawa sa ngayon kundi tanggapin na lamang ang nangyari. Nagulat lang talaga kami ngayon kasi nangyari. Talagang guho talaga eh. Wala kami magagawa. Yun lang, tatanggapin na lang namin nangyari. Nananawagan naman sila sa pamunuan ng Talisay Public Cemetery na sana ay makuha pa ang buto ng kanilang mga kaanak. Ayun, sana matulungan kami na ma-recover yung mga buto ng aming mga kapatid doon kasi kaanak na nadala nung gumuhong lupa nga na yun. Sana po ay may pagbigay alam din sa amin kung paano namin ma-recover at may lipat namin sa maayos na lagayan yung kapatid namin. Samantala, aga upang matiyak naman ang seguridad sa sementeryo ay mahigpit ang isinasagawang inspeksyon ng Philippine National Police sa mga kababayan natin na papasok sa loob ng libingan. May naka-standby din dito aga na medic upang umasiste naman sa ating mga kababayan na mangangailangan o kung makaranas man ng emergency. At yan muna ang ating update mula rito sa Talisay, Batangas. Balik sa inyo dyan aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Naglibot ngayong araw ang ilang mga kawani ng Police Regional Office 11 sa ilang mga terminal at sementeryo sa Davao City. At sa kanilang pag-iikot, may ilang kontrabando ang nakumpiska sa sementeryo. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Marisol Montaño, live. Marisol, ano-ano itong mga kontrabandong nakumpiska sa mga sementeryo dyan sa Davao? Sobra. Okay, yan. Memorial Park ay mga kutsilyo, itak, sigarilyo, vapes, lighter, gunting at grass cutter. Naka-heightened alert status ang Police Regional Office 11 para tiyaking ligtas ang publiko ngayong undas. Simula alas 6:30 kaninang umaga nang magsimulang maglibot at mag-inspeksyon ng mga pulis sa pangunguna ni PRO 11 Acting Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT. Kabilang sa ininspeksyon ni General Rosete ang seguridad sa loob ng terminal kung nasunod ba ang intensified deployment, pag-check sa ilang konduktor at driver ng bus at sitwasyon ng mga biyahero. May inilagay ring police assistance desk sa loob upang tugunan ang mga concerns ng publiko. Ito po ay isa sa mga mekanismo namin para makita kung ang mga kapulisan natin ay tama yung ginagawa nila, tama yung deployment, at itong ating pag-i-inspect ay napakalaking bagay ito. Ito rin gagamitin namin mamaya sa aming feedback mechanism sa National Headquarters. Matapos ang terminal ay naglibot naman sa mga sementeryo. Una na ang pinakamalaki sa syudad, ang Davao Memorial Park. Karamihan sa mga nakumpiska ay sigarilyo at lighter, mayroon ding kutsilyo, itak at gunting. Kasunod dito ay sa Forest Lake Memorial Park sa Maa at Davao Orchard Memorial Park. Habang sa Wireless Public Cemetery at China Cemetery ay matiwasay ang sitwasyon ng seguridad. Payo ng mga pulis na laging mapagmatyag sa kanilang mga dalang gamit at sumunod sa guidelines na ipinapatupad sa mga sementeryo. Ella, nasa mahigit 3,000 security personnel mula sa iba't ibang security clusters ang ipinakalat sa mahigit 38 sementeryo sa Davao City sa pagbabantay sa undas. Target nga ng mga otoridad ang zero incident sa syudad, kaya patuloy din tayong nakaantabay sa sitwasyon dito sa Davao City. At yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Marisol Montaño. Naka-standby ngayon ang pwersa ng UNTV News and Rescue para magbigay ng assistance sa mga kababayan natin na pupunta sa mga sementeryo. Ito ay upang bigyan ng first aid ang mga posibleng makaranas ng pagkahilo, high blood at iba pang medical condition.
Mula sa Manila South Cemetery, makibalita tayo kay Gilbert Gonzalez live. Gilbert, marami na bang nabigyan ng first aid treatment ang ating mga rescue team na nakadeploy sa iba't ibang mga sementeryo sa bansa? Yes, Aga, dito sa Manila South Cemetery, kadalasan pong na-experience natin yung mga pagkahilo at may mga ilan-ilan din tayong mga kababayan na nahimatay na nabigyan din po ng first aid treatment ng ating mga rescue team dito sa lugar ng Manila South Cemetery. At kasabay ng pag-init ng panahon dito ay ang pagdagsaan ng tao dito sa Manila North and South Cemetery at dyan sa mga ganyang senaryo ay laging nakahanda ang puwersa ng UNTV News and Rescue mula Luzon, Visayas at Mindanao. May mga rescue team po tayong naka-standby sa mga lugar ng Taytay Catholic Cemetery, Manila North and Manila South Cemetery, Ginsurungan Cemetery sa Catbalogan City, Katarman Don Pacos Cemetery, Basper Cemetery sa may Tacloban, Forest Lake Parks sa may General Santos City, Ilocos Norte Dingra Cemetery, Nueva Ecija Talavera Public Cemetery, Aringay Cemetery, Bantay Cemetery, Bulanao Cemetery, Ascom Cemetery, Tugigaraw Public Cemetery, Everlasting Cemetery, Pyramid Cemetery at Mambog Public Cemetery. Dahil na rin sa init ng panahon, Aga, ay maraming nagpapacheck ng blood pressure nila dito sa ating medical stations at sa ating mga first aid stations at nagbigay din tayo ng wheelchair assist para sa mga kababayan nating hindi nakakalakad ng maayos at may mga ilang-ilan ding nagpalinis ng kanilang mga existing na sugat. Kahapon pa lang, October 31 ay naka-standby na ang ating team dito sa Manila South Cemetery at hanggang bukas po ng umaga ay patuloy po ang serbisyo ng grupo para na rin makapagbigay ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan sa mga panahon ng emergency. At para sa anumang emergency, maaaring tumawag sa aming hotline na 0923-544-5376. At yan muna ang update. Balik sa inyo dyan sa studio. Okay, maraming salamat, Gilbert Gonzalez. Nagtungo sa libingan ng mga bayani ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ibang miyembro ng kanyang pamilya. Sa isang ambush interview, tinanong si Pangulong Marcos Jr. ukol sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa labi ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mula sa libingan ng mga bayani sa Taguig City, makibalita tayo kay Evan Alvarez live. Evan, ano ang naging tugon ni PBBM sa naging pahayag ni VP Sara ukol sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Magandang tanghali sa iyo, Ella. No? Sa maikling pahayag mula kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na hindi muna siya magbibigay ng mahabang paliwanag ukol dito. Sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos lamang at ang kanyang inang si former First Lady Imelda Marcos ang namataan natin dito sa libingan ng mga bayani para nga bumisita sa puntod ni dating Pangulong Marcos Sr. ngayong umaga. Hindi kasama ng Pangulo ang kanyang mag-iina na sina First Lady Liza Araneta Marcos at tatlong anak na sina Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos, William Vincent at si Joseph Simon. Walang ibinigay na paliwanag sa media kung bakit hindi sila nakasama dito. Bandang alas 9 ng umaga nang dumating si former First Lady Imelda Marcos at ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating si Pangulong Bongbong Marcos na lulan ng hiwalay na sasakyan. Ilang segundong nakipagkamay ang Pangulo sa ilang supporters at mga individual na naimbitahan sa maikling programa dito. Bukod sa mag-ina ay dumalo rin ang miyembro ng One Movement na pawang supporters ng pamilya Marcos. Bandang alas 10:30 ng umaga at natapos na ang programa dito. Agad din namang umalis si Pangulong Marcos matapos ang maikling pagharap sa media. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Kakaunti na ang bilang ng mga pasahero ngayong araw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Gayunman, may ilan pa rin ang humabol na makabiyahe ngayong November 1.
Mula sa PITX, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano na yung latest dyan sa PITX? Aga, sa ngayon, mas maluwag yung sitwasyon ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Yung naitalang foot traffic kaninang alas 10 ng umaga ay mas mababa na kumpara dun sa naitalang foot traffic kahapon at dun pa sa ibang mga araw. May mga humahabol pang pasahero sa PITX na pauwi ng mga probinsya para sa Undas ngayong November 1. Ang ilan sa mga pasahero ngayon pa lang makakabiyahe dahil may mga pasok pa sa trabaho kahapon. Nasa 160,000 passengers ang estimated foot traffic ngayong araw. Kahapon naman, October 31, kung kailan inaasahan talaga yung bulto ng mga pasahero, umabot sa 194,154 ang mga pasahero. Malapit ito doon sa projection ng PITX mula sa historical data na 200,000 passengers. Sa ngayon, wala pa naman umanong mga biyahe ng bus ang fully booked. Samantala, noong Miyerkules at kahapon, merong nasa higit 50 mga illegal items ang nakumpiska sa loob ng terminal. Kasama dito yung mga kutsilyo, itak at butane gas. Ngayong araw, heightened alert pa rin ang buong terminal kung saan nananatili pa rin ang presensya ng mas maraming personnel ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at mga K9 units. Aga, bukas at yung buong weekend, inaasahan ng pamunuan ng PITX na mas bababa pa yung bilang ng mga pasahero dito sa terminal. Ang pinaghahandaan na nila ngayon ay yung araw ng Lunes kung kailan inaasahan na dyan naman magbabalikan dito sa Metro Manila yung mga umuwi ng probinsya. Sa ngayon, yan muna ang ating kasalukuyang sitwasyon mula dito sa PITX. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon. Base sa huling update ng Pag-asa, nasa labas na ng PAR ang Bagyong Leon at humina pa sa Tropical Storm category. Bagaman nakalabas na ang bagyo, asahan pa rin ngayong araw ang kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms, partikular na sa area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Samantala, makararanas din ng maulap na kalangitan na may isolated rain showers ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Puspusan na ngayon ang isinasagawang clearing operations ng lokal na pamahalaan ng Batanes matapos ang pananalasa ng Bagyong Leon sa lalawigan. Bukod sa clearing operations, sinihatid na rin sa kanilang mga bahay ang mga residenteng lumikas noong bagyo. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ngayon ang hauling at loading ng family food packs ng DSWD Cagayan Valley Region. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang mga kababayan natin na nasalanta ng Bagyong Leon sa Batanes? Yes, Ella, magandang tanghali. Maliban nga sa isinasagawang clearing at relief operation ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Batanes at ng DSWD, ay nagsagawa rin ang DSWD ng psychosocial intervention sa mga pamilyang naapektuhan nitong Super Typhoon Leon na nagsimula kahapon pa October 31. Puspusan na ang sinasagawang clearing operations ng maintenance personnel ng Department of Public Works and Highways Batanes District Engineering Office sa maapektadong National Road Network sa lalawigan ng Batanes dulot ng Bagyong Leon. Patuloy din ang isinasagawang assessment sa mga kondisyon ng iba pang road network sa Batanes na sumailalim sa signal number 5. Nagdala ang bagyo ng malakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin, dahilan upang maraming kahoy ang natumba. May mga naitalang pagguho ng lupa, ilang kalsadang hindi madaanan at maraming infrastruktura ang nasira. Ayon sa Office of the Civil Defense, dadalhin sa Batanes ang 70,000 board feet ng lumber, 150 family food packs, 135 na sako ng bigas,
200 hygiene kits at iba pang upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Samantala, ayon sa pamunuan ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon, sinimulan nang ihatid ang kani-kanilang matahanan ang mga pamilya at individual na lumikas dahil sa pagsalanta ng Super Typhoon Leon. Sa datos ng MDRRMO, mahataw na sa mahigit 100 na individual ang lumikas at pansamantalang tumuloy sa mga itinalagang evacuation center sa iba't ibang barangay kung saan sila ay nabigyan ng mga food provisions at iba pa sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Muli namang nagliwanag ang ilang kabahayan matapos maibalik ang supply ng kuryente sa ilang barangay sa isla ng Sabtang, lalawigan ng Batanes. Ipinatupad ang Sabtang DDP shutdown noong October 30 dahil sa pananalasa at pagbayo ng bagyong Leon sa lugar. Samantala, nagsasagawa ng inspeksyon ang matauhan ng Batanes Electric Cooperative sa iba pang barangay upang maayos ang mga linya ng kuryente na maaring masira dahil sa bagyong Leon. Samantala, patuloy naman ang hauling at loading ng family food packs ng DSWD Field Office 2 bilang agarang tugon sa mga pamilyang apektado ng Super Typhoon Leon sa rehiyon. Nasa 1,900 FFPS at ang nakuha kahapon, October 31, mula sa Kamalanyugan Warehouse kung saan nakatakdang dalhin ang 1,300 FFPS sa Apari at 600 FFPS sa Santa Ana, Cagayan. Ang manasabing lugar ay kabilang sa mga labis na naapektuhan bunsod ng pananalasan ng bagyo. Ito ay bahagi pa rin ng augmentation support ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang mas mabilis na maihatid ang kinakailangang tulong para sa naapektuhang residente. Ella, sa ngayon dito sa Baguio City ay naging maganda ang panahon. Sana hanggang sa mamayang hapon ay hindi umulan, magiging maaraw dito sa City of Pines. At ngayon nga, Ella, ay nakahanda rin ang UNTV News and Rescue sa pagdagsa ng mga tao dito sa Pyramid Memorial Park kung saan nakahanda ang ating UNTV News sa mga sa kanilang pangangasiwa sa trauma at medical emergencies. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy ang isinasagawang paghahanap sa isang 54 anyos na babae mula sa bayan ng Libon sa lalawigan ng Albay matapos ang naitalang landslide doon kahapon. Bukod pa rito, mayroong 73 mga pamilya doon ang nawalan ng tirahan matapos na matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang mga bahay. Mula sa Libon Albay, makibalita tayo kay Alan Manansala live. Alan, ano na yung latest sa ginagawang paghahanap dyan sa nawawalang babae na sinasabing biktima ng landslide? Yes, Aga. Actually, kanina pa nakarating dito sa Barangay Burabod, Libon Albay, ang search and rescue ng Bureau of Fire Protection. Dangan lang, Aga, hindi nila maumpisan ang gagawing paghahanap sa nawawalang 54 anyos na babae. Dahil ang problema nila, Aga, hinihintay pa nila ang pahayag mula sa municipal engineering kung papaano ang magiging sistema ng search and retrieval operation. Kung titingnan mo kasi, Aga, dito sa aking likuran, itong lugar na ito yung bahagi ng lupa na posibleng kinaroroonan ng hinahanap na babae. Pero kung titingnan natin, Aga, napakalaki ng lupang ito na tumabon doon sa maraming kabahayan, in which yun yung nagpapahirap sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga rescue group na maghahanap doon sa nawawala. Sa unang araw na gagawin na search and retrieval operation para sa 54 anyos na babae, Aga, posibleng natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Burabod, Libon Albay, aminado si punong barangay Erwin Perez na mahihirapan silang mahukay kaagad ang posibleng kinaroroonan ni Mary Jane Navia, ang tinuturong biktima ng landslide. Bukod kasi sa malalaking parte ng kabundukan ang gumuho, malambot pa rin ang lupa na huhukayin ng rescue team.
wala din umanong available na heavy equipment na gagamitin pa para sa paghuhukay. Pero nakikiusap pa rin si Aling Corazon, ang kapatid ng biktima, na madaliin ang paghahanap sa kanyang kaanak, na ilang araw nang nawawala matapos ang bagyong Christine. Samantala, aga nananatili pa rin sa mga evacuation center ang 73 pamilyang nawala ng tirahan matapos ang nangyaring landslide dito sa Barangay Burabod. Bagamat may suggested relocation site na ang Barangay Local Government Unit, kailangan muna nitong aprubahan ng munisipyo at maging ng mga ahensya na may kinalaman sa paglalagay ng mga relocation area sa mga pamilyang apektado ng isang kalamidad. At aga, nandito pa rin ako sa lugar na to para antabayanan din natin ang mga mangyayari at mga hakbang pang gagawin ng local government maging ng rescue group para madaliin itong pakiusap nga ni Aling Corazon para matugunan yung kanyang kahilingan na mahanap yung kanyang kaanak. Aga, maganda ang panahon dito. Dangan lamang, yung lupa ay medyo may kalambutan dahil meron pang tubig na umaagos doon sa mataas na bahagi ng bundok na nagpapalambot sa lupa, na mas delikado pa sa mga rescue group na maghuhukay. Dahil ang pinag-uusapan ngayon aga ng dalawang rescue at ng munisipyo ay kung papaano yung magiging sistema ng retrieval operation. Kung gagamit ng heavy equipment ba o gagawing mano-mano ang paghahanap. Aga, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Alan Manansala. Mamimigay ang ilang lokal na pamahalaan sa Camarines Sur ng mga shelter repair kit para sa mga kababayan nating nasira ang bahay nitong nakaraang bagyong Christine. Bukod dito, patuloy rin ang isinasagawang relief distribution sa mga kababayan natin doon na sinalanta ng nakaraang bagyo. Mula sa Pili, Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta na ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Camarines Sur? Yes, Ella, magandang tanghali. Hindi pa rin bumabalik sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan dito. Ang ilan sa ating mga kababayan tuloy-tuloy pa rin ang clearing operation at paglilinis sa kanilang mga tahanan na natabunan ng malaking putik at maraming mga dumi. Ella. Nagsimula ng mamahagi ang lokal na pamahalaan ng Camarines Sur ng mga shelter repair kit para sa mga kababayan nating nasiraan ng tahanan bunga ng pananalasa ng bagyong Christine sa Camarines Sur. Kasama sa mga gamit na ipamimigay ang pala, lagari, maso, sundang, metros, martilyo, lubid, cutter, sayero, mga pako at tornilyo. May ipamimigay din ng mga portable na lutuan upang makatulong sa pagluluto. Sa ngayon kasi may 12,496 na pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Ang iba dito ay ang mga pamilyang nasira ang tahanan dahil sa bagyo kaya hindi pa rin makauwi sa kanilang mga bahay. Habang ang iba naman, Ella, ay lubog pa rin sa putik at tubig baha ang kanilang mga tinitirhan. Samantala, umakyat na sa 951,665,000 pesos na ang pinsala sa local infrastructure at 1,827,700,000 na sa national infrastructure sa buong probinsya. 2,044,738,054.14 pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura dahil sa mga nasirang pananim kagaya ng mga palay, mais at mga niyog. Pumalo na rin sa 34 ang opisyal na bilang ng namamatay dito sa probinsya ng Camarines Sur. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Sa iba pang balita, umabot sa mahigit 50 dayuhan at nasa mahigit 300 mga Pilipinong manggagawa ang nadatna ng mga otoridad matapos na i-raid kahapon ang Central Park Compound sa Barangay Parang Bagak, Bataan. Hinala ng mga otoridad sangkot ang mga ito sa scamming activity. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Sinalakay kahapon ang pinagsanib na puwersa ng AFP
PNP CIDG, Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa bisa ng search warrant na inisyu ng Regional Trial Court Branch 81 ng Malolos, Bulacan ang Central Park sa Barangay Parang, Bagak, Bataan dahil sa kasong human trafficking. Well, initially, ang in-applyan natin ng warrant ay tatlo actually. First one is human trafficking. That's 9208. Then we have the anti-cybercrime law violations. And of course, yung immigration laws violation. So, nung ating in-implement ngayon, ang tatlong warrants natin na yan, regarding that matter, ay may mga other violations na tayo nakita. Ayon sa PAOK, nasa 1,500 ang kabuuang bilang ng mga manggagawa sa ilegal na pogo. 95% dito ay pawang mga Pinoy. Nasa 31 dayuhan lamang ang idineklara ng kumpanya na mayroong alien employment permit. Subalit nasa mahigit 50 na ang nakitang mga dayuhang manggagawa sa gusali. Nakumpiska rin sa mga gusali ang daan-daang mga computers, cellphone at SIM cards na ginagamit sa scamming at illegal na online betting. Maraming Winbox app ang nakita sa mga computer na isang online gambling application na ipinagbabawal sa maraming bansa dahil isa itong cryptocurrency scamming. Plainview, we have seen cryptocurrency and online investment scams and offshore gaming operations. Likewise, we have seen the notorious Winbox platform. Winbox is a notorious online betting platform that is banned in many countries. We have seen it plain view here at Central One. Bukod dito, maaaring sangkot din sa posibleng money laundering ang kumpanya. Ang compound ay pag-aari ng Central One PH, isang BPO outsourcing company. Subalit ang lessee nito ay ang Kamayan Land Development. Nag-inspeksyon na rin dito ang lokal na pamahalaan ng Bataan pero wala silang nakitang gaming hub sa lugar. Ayon sa PAOK, nasa mahigit 1 buwan din nilang minamanmanan ang nasabing Pogo Hub dahil sa sumbong ng ilang dayuhan at Pilipinong manggagawa na sa pilitan umanong pinagtatrabaho, bukod pa sa nangyayaring scamming activity. This is a result of a month-long surveillance and research operation. Marami na tayong mga information at hand na nagbigay sa amin ng desisyon na mag-apply na ng search warrant. So dahil nakita natin nga may mga initial violations na ngayon pa lang sa ating mga initial na pagtingin, so nakikita natin na we will have a very airtight case against sa mga suspects natin. Ngayong araw dinala na sa detention facility ng PAOK sa Pasay City ang mga dayuhang manggagawa. 4 na Malaysian, 1 Thailander at 10 Chinese ang target ng search warrant. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang naipagkaloob ng UNTV sa beneficiary ng PNP responders at PNP Lady Patrollers ang cash prize na kanilang napanalunan sa pagsali sa Liga ng Public Servants noong 2023. Aabot na sa halos 11 million pesos ang kabuang nakamit na papremyo ng PNP sa UNTV Cup at UVL simula ng sumali sa Liga na itinulong naman nila sa mga napiling beneficiary. Para sa detalye, narito ang balita ni Mia Alonzo. Our first runners up, palakpakan natin, PNP Responder! Matapos ang first runner-up finish ng PNP Responders na pinangunahan ng Generals at Colonels ng Pambansang Pulisya sa UNTV Cup Executive Face-Off noong 2023. Congratulations po sa lahat po ng ating mga Lady Patrollers! At ang pagsungkit ng third place ng PNP Lady Patrollers sa unang season ng UNTV Volleyball League sa kaparehong taon. Formal nang naipagkaloob ng UNTV ang cash prize tax-free sa beneficiary ng 2 koponan ang kanilang napanalunan sa Liga ng Public Servants. Kalahating milyong piso o 500,000 pesos ang tinanggap ng PNP Responders
habang 100,000 pesos naman ang sa Lady Patrollers. Kapwa itutulong nila ito sa PNP Moral and Welfare Division. Ito ang tumututok sa PNP Scholarship Foundation Fund. Sa kasalukuyan, mayroon silang 1,682 na mga scholars na mga dependents ng mga naulila o nasugatan ng mga pulis na gumaganap ng kanilang tungkulin. Maganda kasi talagang maraming natutulungan eh. Yung binibigay nyo talagang pumupunta sa mga nangangailangan. Kumbaga walang nasasayang. At antakin mo yan kung ang support is sa education ng isang tao. That's lifetime lifetime na tulong, hindi lang although ngayon lang ang tulong niya, but yung effect niya is hanggang sa buhay ng isang tao na nakapag-aral at umasenso at bumuti ang kanyang kabuhayan dahil sa pag-aaral. First, very good kasi apart from raising funds at yung may nalilikom na pondo, isa pang magandang effect niya is yung sa health, di ba? Ika nga natin is health is wealth. So sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball, lumalakas tayo at saka nag-i-improve yung ating health and equate that into health is wealth. So pag healthy ka, wealthy ka. Simula noong Season 1 ng UNTV Cup noong 2013, isa ang PNP sa mga pangunahing team na sumali sa liga. Isa rin sila sa mga top contenders ng Liga ng Public Servants at humakot ng papremyo. Tinanghal na kampyon ng PNP Responders noong Season 5 kung saan nagwagi sila ng 4 million pesos. 3 beses na naging runner-up o second place noong Season 1 kung saan nagkamit sila ng 500,000 pesos. Season 2 naman ay 650,000 pesos at 1.7 million pesos noong Season 4. 2 beses naman naging 4th place ang PNP noong Season 7 at Season 9 kung saan nagkamit sila ng tig kalahating milyong pisong cash prize, habang tig 100,000 pesos noong Season 3, 6 at 8. At 200,000 pesos sa Season 10 kung saan dinoble na ang matatanggap na consolation prizes ng mga kasali sa liga. Habang sa executive face-off naman ay naging champion noong 2018 ng PNP at nagkamit ng 1 million pesos. At tig 500,000 pesos dahil second place finish noong 2017 at 2023. Maging sa UNTV Volleyball League ay palaban ang koponan ng mga pulis. Nagkamit ang PNP Lady Patrollers ng second place noong Season 2 at nagwagi ng 500,000 pesos para sa kanilang beneficiaries. 100,000 pesos naman noong Season 1 dahil sa pagiging third placer. Sa kabuuan, nagkaroon ng pagkakataon na makatulong ang PNP Responders at PNP Lady Patrollers ng mahigit 10.9 million pesos sa kanilang beneficiaries dahil sa pagsali sa UNTV Cup at UVL. Gusto kong kunin itong pagkakataon na pasalamatan ulit ang UNTV under kay Kuya Daniel Lorenzon. Maraming salamat sir sa inyong tulong sa program ng PNP for the scholarship ng mga dependents ng aming mga kapulisan. Sana huwag kayong magsawang tutulong sa amin para marami pang makapag-aral na dependents ng aming mga kapulisan. Sila po ay naglalaro para makatulong. At gaya po ng nangyari po ngayon, isa po yun sa bunga po ng UNTV Sports. Ngayon po ay hindi lang basketball na UNTV Cup, kundi mayroon na rin po volleyball na UNTV Volleyball League. Hindi po kasi uuwi ng walang makukuhang anuman ang mga teams. From the champion to the last place, lahat po yun may mauuwi para sa charity. Kaya po we look forward to long-term partnership with PNP para makatulong pa po sa iba. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasang
Kasang bahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling mapanood ang C-News, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16, na nagsasabi, "Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.